Sa landscape nito, ito yung best example para magamit ninyong basis kapag kayo ay magla-landscape ng sarili ninyong garden. Kasi visually, makikita ninyo yung approach na ginagamit ko. Hello. Samahan niyo po si Garden Buddy. Nandito po ko sa aking garden dito sa Zambales. Kami po kasi dito ay relatives. Kaya kung makikita po ninyo, wala man po totally na fence. Doon lang po sa dulo. Kaya itong part na ito, supposedly, fence po talaga ito. Kaya lang hindi siya yung typical na fence na pag sinabi mo kasing fence, talagang secured at saka close. Okay. I-flex ko lang po sa inyo yung isang part ng landscape ko which is gustong-gusto ko. Malaking tulong po ito for those na may hilig sa halaman. Kasi nga, yung approach ko dito, i-explain ko sa inyo in a way na maia-apply ninyo DIY sa sarili po ninyong garden. Ano nga ba yung mga factors na kinoconsider ko sa pagla-landscape? Ayan, ano ba yung mga halaman ko dito? Meron lang po ako ditong bonsai na, what's this? Bougainvillea. Ito po naka-elevate po, no? Then, may bougainvillea din po dito. Dapat mataas yan. Pero makikita po yung puno niya, dyan lang, pa ganyan. Para kahit papaano, mag-jeb naman dito sa taas ng driftwood. Dito sa bougainvillea, meron ako ditong bromeliads. So, yung kulay green tapos nag-red. Ito yung family of Sansevieria. Ito yung sinasabi na snake plant. Ito yung mataas na klase na variety. Ngayon, yung sikat na sinasabi na swerte, ito yung binabanggit, ito yung nasa baba naman. Yan yung sinasabing Wilfin or Millionaire's snake plant. Yung malalapad po yung dahon. Meron akong napanood ng mga reels, ang sinasabi pagkamahal daw nito, 500 yata ang isang dahon hanggang mahigit 1,000 pag binibili po ngayon. You know what? Nung lumabas po ito, yung halaman na yan, nakabili po ako kagad yan. Nagkaroon ako kagad kasi nga po, as a landscaper, kapag may bagong or something new, pagdating ko ng Bulacan, namimili ako. That time, nung nabili ko yung ganito, ang isang piraso po ay nasa 150 pesos. But this time, parang nagulat ako. Napakamahal. Which is, napakarami ko pong ganito. Parang sa akin is a usual lang na halaman. Kasi nga, noon pa man ay marami na akong ganyang halaman. Ayan. May accessories akong ginamit dito na malaking paso. This is clay pot. Same as with this. Tapos ito, ano pa rito, bougainvillea. Ito nga lang ginamit ko dito, yung patay na bato. Ganun din sa kabila. Hindi nyo lang siguro nakikita yung pinaka yung sa dahon ng isa, pero that is a yucca palm. Then meron pa rin part na bougainvillea. Kaya dito, parang flowering plants lang ang approach. Then meron pong isang rectangular parallel pipe doon sa part na iyon. Then tinamnan ko lang yung para siyang cabbage kasi gusto ko yung kukulot-kulot eh. Kung titignan niyo po ninyo, in summary, meron po akong ginamit dito na approach na yung sa heights, nagbabari yung heights. May mataas, may mababa, may mataas, medyo mataas, may mababa. Yun po yung approach na yon. Second, para ma-maintain naman ninyo or maano nyo yung height dito, i-consider nyo mga halaman na dapat pag nagtanim kayo, ito yung mababa sa part na ito, dapat ito mas mataas. Ito po kasi, tumatas naman talaga ito. Mga 3 feet, kaya pong tumaas yan. Kaya bandang huli, pag ano to, tumaas, ganyan po, level na yan. What happened kasi ito, halos kalilipat ko lang. Then, ang isa pa dyan, yun sa color variation. May dapat combination, yung sa halaman, hindi lang sa halaman, maging doon sa kulay ng mga accessories. At saka syempre, gagamit ng iba't ibang klase ng accessories. Kasi nga, kapag yung parang halos plain lang, depende kasi sa approach eh. Kasi yung mga ganon, it's grouping. Medyo boring po kasi. Ako kasi, hindi po ako masyado sa halaman. Pero hanggat may nakikita ko dyan na ibang accessories, mas maganda pong tignan. Ayan. Again po, sa mga hindi pa nakapag-subscribe,
para sa mga landscaping tips and ideas, ganun din sa farming at saka sa pamamasyal. Of course, kung ano pa pong pwedeng i-flex, mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, and that is Gaylord, your garden buddy. Bye-bye!